DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, The Good News Radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps. FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat. This is your community radio, 1116 DXAS, communicating Christ in our world. Mga usapang pampamilya at mga usapin ng tamang pagpapasya. Abay, sasaan ka pa? E di siyempre, dito ka na makinig sa Family Matters. Magandang araw mga ka-Family Matters, isang panibago at espesyal na Saturday sa inyong lahat. Ngayon ay espesyal na araw ng linggong inilaan para sa isang kwentuhang pampamilyang may espesyal na pangangailangan. Ako ang inyong makakasama, Ibs Ismael. Assalamualaikum, maayong buntag, buenos dias, magandang umaga, good morning. Ngayong umaga, pag-uusapan natin ang isang konseptong tinatawag na mirror effect, the science of mirroring. Ano ba ito? After ng pag-uusap na ito, mas matutunan natin kung paano ba mas mapapadali na mapabehave ang ating mga anak. Kaya, sali po kayo sa ating kwentuhan. Mag-text sa 0916-2966625. Pwede din mag-comment sa ating FB page na 1116 DXAS Your Community Radio. Ating buksan ang usapan ito sa mga tanong na ito. Naranasan nyo na bang atakihin sa puso dahil narinig nyo sa inyong anak ang mismong masamang salita o galit na tono na nabitawan nyo noong kayo ay na-traffic o may kausap sa telepono? Naisip ba natin na kahit tila hindi sila nakikinig sa ating mga utos ay nakarecord naman sila sa bawat kilos natin 24/7 na parang isang high-definition CCTV? Next, kung ang anak mo ay magiging photocopy o Xerox copy o eksaktong katulad mo sa paraan ng iyong pagsasalita, sa pagharap mo sa stress, at sa pagtrato mo sa ibang tao, magiging proud ka ba sa magiging resulta? Itinuturo ba natin sa kanila ang tamang daan gamit ang ating mga payo? O baka naman inililigaw natin sila gamit ang ating mga ginagawa? Anong klaseng default settings ang inilalagay natin sa kanilang mga puso ngayon na dadalhin nila sa buong buhay nila? Sabi sa Proverbs 22:6, "Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it." Sa Tagalog naman, turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran, at pagka tumanda naman siya ay hindi niya hihiwalayan. Ang Hebrew word dito for train, na ang literal meaning ay to dedicate, to initiate, to start a path. Ibig sabihin, hindi lang po ito simpleng pagtuturo. Ito ay paglalaan at paghubog patungo sa nais na patutunguhan. Ang sabi pa, in the way he should go. Ang interpretasyon na ito ay ayon sa tamang landas ng Diyos. Sa konteksto po ng family o pagpapalaki ng anak, may mga scholars din nagsasabi na maaring itong tumutukoy sa natural bent o personality ng bata. Meaning, turuan siya ayon sa kung paano siya nilikha ng Diyos, based on how he was naturally created. Also, ang sabi pa dito ay, he will not depart from it. Ngunit, hindi ito absolute guarantee na walang pagkakamali ang bata or hindi na siya magkakamali in the future. Ito po ay wisdom principle, na ang maagang formation ay may long-term impact. Sa kultura kasi ngayon, ang pagtuturo po ay hindi parang classroom setup. Ito po ay life modeling. May application. Nakikita ng sa bawat araw ng bata kung paano nabubuhay ang kanyang magulang. Ang sabi pa sa 1 Timothy 4:12, "Don't let anyone look down on you because you are young, but set an example for the believers in speech, in conduct, in love, in faith, and in purity." Again, don't let anyone look down on you because you are young. Ang Greek word dito sa young ay
Nianias, na ang ibig sabihin ay tumutukoy sa kabataan o pagiging bata sa edad, ngunit hindi sa kakulangan ng maturity. This teaches us na huwag hayaang limitahan ng edad ang iyong influence. Kahit bata o hindi pa ganap na adult, may kapasidad kang magturo at magbigay halimbawa sa iba. Even as parents, kahit anong edad ka man, we are told to set an example. Not just an example, but a good example. Ang salitang example ay Greek typos na ibig sabihin ay paraan, model, or imprint. Hindi lang basta sa ating pananalita, bagkus ang buong pamumuhay ay dapat maging huwaran. Ang iyong behavior, love, faith, purity, at speech ay dapat makita at maranasan ng iba bilang konkretong halimbawa. In speech, in conduct, in love, in faith, and in purity. Yan, 5 aspeto na dapat makita sa buhay ng isang believer o mananampalataya o naniniwala sa Diyos. Speech. Ano ba ibig sabihin ng speech? Ito yung kung paano ka magsalita na may respeto at kabutihan. Conduct, kilos at asal sa pang-araw-araw. Love, pagmamahal sa kapwa na aktibo. Bakit ba aktibo o bakit active? Kasi, I really do believe that love is not just a noun. It's also an action word. Sabi nga, we can give without loving but we cannot love without giving. So, ibig sabihin nun, pwede ka magbigay ng walang pagmamahal, pero pag nagmahal ka, hindi mo kayang hindi ka magbigay. 'Di ba? Pag nagmahal ka talaga kahit ano, kaya mong ibigay. Faith, pagtitiwala at paninindigan sa Diyos, at purity, kalinisan ng puso, intensyon at lifestyle. Alam nyo, kahit bata pa si Timothy, binigyan siya ni Paul ng responsibilidad na maging role model sa buong community. Ngayon, kung i-apply natin ito sa parenting, lalo sa mga children with special needs, mahirap at nakakapagod minsan ang turuan sila ng values. Pero ang Bible at science ay parehong nagsasabi na ang bata, ginagaya niya ang nakikita sa paligid. So kung gusto mo maging kind at respectful ang anak mo, una, ikaw mismo ang maging kind and respectful. Kung gusto mo marinig ang opo at po sa kanila, ipakita at i-practice ito sa kanila araw-araw. Sa pagiging magulang, isa sa pinakamalaking responsibilidad natin ay ang pagtuturo ng tamang values at asal sa ating mga anak. Ngunit, tulad ng nakikita natin sa bahay, hindi laging madali ang pagpapalaki ng bata, lalo na kapag may special needs sila. Dito pumapasok isang scientific concept called mirroring. Ayon sa ating best friend na si Ginoong Google, mirroring is a phenomenon that occurs in social interactions where individuals unconsciously mimic the behaviors, gestures, and expressions of others. It is a natural and automatic process that helps to establish rapport and connection between individuals. Ayan, no speed ba? Ibig sabihin lang po nito, nasa ating human nature yung panggagaya. Lahat tayo ay gaya-gaya technically. Lahat ng ating natutunan mula sa pagkabata hanggang ngayon, lahat yan ay ating ginaya lang mula sa ating mga guro, sa ating mga libro, experiences, at ibang tao. Even, ang ating mga ideals and principles and values ay ating ginaya at ginawang atin. Sa pagpapalaki po ng anak, madalas nakakapagod at puno ng hamon ang bawat araw. Ngunit ang Biblia po ay nagbigay sa atin ng malinaw na prinsipyo tungkol sa pagpapalaki ng mga bata at sa kapangyarihan ng pagiging isang magandang halimbawa. Kung babalikan po natin ang sabi sa Proverbs 22:6, ang salitang train up ay hindi lang simpleng pagtuturo, ito ay pagbibigay ng direksyon sa bata sa pamamagitan ng pamumuhay at halimbawa ng magulang. Ipinapakita nito na ang pinakamatibay na aral na matutunan ng bata ay hindi laging sa salita kundi sa aktwal na ginagawa natin araw-araw. Mapasabahay man, sa eskwelahan, habang inaantay natin ang ating mga anak, for sure marami tayong nakakahalubilong mga magulang at ibang tao. One time, if I may share to you one of the experience, nakipagkwentuhan ako sa mga magulang doon sa waiting shed. Tapos, alam mo yung minsan may mga jokes ka na, alam mo for adults only. Tapos,
bigla kang mapapatigil kasi may mga estudyante sa tabi mo. Tapos nasabi ko na sa kanila na, oops, wait lang, we have to minimize our voices kasi we have to set an example in conduct, in speech. Ayun, so kaya yun, this is really important na we have to be mindful of our words and our behavior, lalo na sa public place at lalo na kung may mga bata sa paligid natin. Gayon din sa 1 Timothy 4:12, yan, hinihikayat si Timothy na isang batang leader na to set an example for the believers in speech, yun nga, in conduct, in love, in faith, and in purity. Hindi lang po teaching ang pinakamabisa. Aktual na pagmamodel ng good behavior ang pinakamabisang paraan. Ngayon, ating balikan ang mga tanong kanina na ating nabanggit ko. Sino dito ang nakarinig na yung mga anak nila, yung eksaktong word o sentence o phrase na minsan nasabi nyo habang galit kayo o nakipag-usap sa ibang tao tapos bigla nilang ni-repeat yun? Bigla nilang, alam mo, all of a sudden, bigla nilang nasabi yun? Nakakatawa man isipin pero isa itong importanteng matter. Paano kung ang ginagaya niyang salita ay hindi good word kundi bad word? O ang nagaya niya ay iyong negative values na iyong ipinakita. Alam mo, lately, habang nakaupo kami sa sala, nag-YouTube Kids ang anak ko. Ako naman, careful din ako sa mga pinapanood niya na sa internet. Hindi ko man siya mabantayan na 24/7 o sa lahat ng pagkakataon. Talagang I make up to it na nire-review ko po yung mga kanyang history, kung ano ang mga napapanood niya dahil lahat kasi yan na-absorb nila. So segue lang ako sandali. Tip po, iwasan ipanood ang mga palabas na hindi nagsasalita ng mga characters. Minsan meron sila pinapanood ng mga cartoons tapos yung mga characters hindi nagsasalita. Tendency kasi ginagaya yan nila. So mapapansin mo yung mga anak nyo hindi na siya nagsasalita kundi kung paano nagsasound yung mga characters. Talagang nagagaya nila or panatilihin po na isang lengguwahe muna ang gamitin sa pag-uusap sa inyong mga anak. According to studies, English po ang pinakamabisang paraan na mas madali nilang ma-retain sa kanilang pagkikipag-communicate sa inyo. So kung hindi pa kayo expert sa English, huwag mag-alala. Pwede naman kayong mag-learn ng English with your children or child. Second, ang mga bata para silang mga human CCTV. Hindi lang sila nakatingin, nakarecord pa sila 24/7. Anong sabi ni Jackie Leon? Sabi niya, do we behave in ways we want our children to behave? Sino nakakaalala ng isang commercial dati na may isang bata nakatitig sa isang mama na naninigarilyo? Tapos, after nun, may kasabihan na sa mata ng bata, ikaw ay laging tama. Actually, there's tama yun actually kasi it's really important na bawat galaw natin ay naaayon at nakakabuti dahil mapasama man yan o tama na behavior or action ay kanilang na-absorb. Kaya nga 'di ba sabi doon na train up a child in the way he should go. Ang keyword po dito ay way o daan. Paano natin itinuturo ang daan kung tayo mismo ay naliligaw? Hindi natin alam ang tama. Hindi pwedeng do what I say, not what I do. Ang training po ay nagsisimula sa pagsabay sa kanila sa paglalakad. May concept nga na I do, you watch, eventually I watch half, you do half, then eventually at the end I watch, you do all. Sa buhay po ganon, maraming mga bagay na pwede nating ipahayag sa kanila or ipakita sa kanila, kaya dapat ang kanilang nakikita ay magandang halimbawa. Sa science naman, may tinatawag na the science of copying. Bakit nila tayo ginagaya? Bakit nga ba? Nambanggit ko nga kanina, 'di ba? Bakit ba tayo marunong magsalita? 'Di ba? Natutunan natin ang ABC. Paano ba natin natutunan ang ABC? Dahil pinakita sa atin ng teacher paano ito banggitin at gayahin natin sila. So, ginaya natin ang ating guro kung paano niya
ito binigkas at ginagamit sa isang salita hanggang sa pangungusap, eventually sa komunikasyon. So kung tutuusin, wala pong original na tao sa mundo. Lahat po naging gaya-gaya. Kaya eventually po dapat careful tayo sa ating mga anak dahil lahat ng ating mga galaw ay kanilang ginagaya. Ayon sa Albert Bandura Social Learning Theory, ang bata ay natututo sa observation. Kung nakikita kanilang laging hawak ang cellphone habang sinasabi mong tama na ang screen time, ang data na pinaprocess nila ay okay lang yan mag-cellphone basta matanda ka na. So hindi nila naririnig ang utos mo dahil mas malakas sa yung ginagawa mo. Parang kanta lang yan, a picture paints 1,000 words. Kaya tayo mga magulang ay para isang painting na kanilang tinitignan. May misconception actually dito. Bata pa yan, wala pa namang malay, okay lang yan, di na yun nagigets. Pero ang katotohanan po, kahit sanggol pa lang, ninotice na nila ang vibe o tono ng boses mo. Ramdam nila kung ikaw ay stress o ikaw ay kalmado. Guys, anak ko, maingat ako sa pagdidisiplina sa kanya. Kahit mahinahon ako, kahit mahinahon ang aking boses, pero may salita akong nasasabi, alam niya kung galit ako o hindi. So, tip po, habang kayo ay kumakain o sa hapagkainan, wag lang utusan ang bata na mag-pray. Ipakita mo muna na ikaw mismo ay nagpapasalamat sa Diyos at nagpipray. Kung gusto mo sila kumain ng gulay, ipakita mo kumakain ka ng gulay sa harapan nila. Kapag bumili ka sa palengke o sumakay ng tricycle, gumamit ka ng salamat po. Kahit mas matanda ang kausap mo, gumamit ka pa rin ng opo at po. Nakikita po nila yan. Sino sa inyo ang nakaranas na nagwawala ng anak habang ginugpitan sa barbero o sa salon? Raise your hand. Dumaan din po ako dyan. Tipong alam mo yung 3 tao na kaming naghahawak sa kanya para lang magupitan siya. Pero alam nyo, may na-observe ako. Mirroring. Every time na nagpapagupit ako, dinadala ko siya. Andun lang siya sa tabi, nanonood. Nakikita niya na safe palang magpagupit. Kasi minsan alam mo yung mayroong sensory overload yung sa sound ng shave. Ayun, so eventually nung siya na ang ginugupitan, di na siya nagwawala. Tandaan, ang iyong kilos ay mas malakas ang boses kaysa sa inyong mga salita. Yan. So before we dive deeper, mag-break muna tayo sandali at ipagpatuloy ang ating topic. Magbabalik po ang Family Matters dito sa 1116 DXAS, your community radio. Ang Diyos ang nagbuo at nagdisenyo. Sadyang kay ganda at mahalagang pundasyon. Tayo ay bahagi ng dakila niyang plano. Oh, pamilya, tayo ay manalangin. Panginoon, maghari ka sa aming tahanan. Panginoon, ikaw ang manguna sa aming buhay. Ang pag
Ito ang aming panalangin, kami ay iyong dinggin. Panginoon, maghari ka sa aming tahanan. Panginoon, ikaw ang manguna sa aming buhay. Ang pag-ibig mo ang aming kailangan, ang salita mo ang aming gabay. Kung ikaw ang kasama, sigurado ang tagumpay. Maghari ka sa aming tahanan. Panginoon, mamuna sa aming buhay. Ang pag-ibig mo ang aming kailangan, ang salita mo ang aming gabay. Kung ikaw ang kasama, sigurado tagumpay. Panginoon, maghari ka sa bawat pamilya. Panginoon, maghari ka sa aming pamilya. Panginoon, maghari ka sa aming pamilya. Kayo pa rin na nakikinig sa 1116 DXAS, Radio Komunidad. Ito po ang programang Family Matters at ako po ang iyong mga kasama, Ibs Ismael. Ang DXAS isa sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company at kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang FBBC ay isang non-profit, non-commercial and donor-based radio station dahil sa iyong katapatan ng ating Diyos at sa inyong partnership, tayo ay napapatuloy sa paghatid ng mabuting balita ni Kristo. Kaya inanyahan namin kayong maging bahagi ng ating radio ministry. I-scan ang QR code ng ating GCash o bank account para sa inyong donation. Please send us a message para ma-acknowledge po namin ang iyong donation. Maraming salamat po sa inyong partnership at God bless. Happy listening po sa ating mga masusugid at faithful listeners sa inyo na first time ngayon. You are very welcome sa ating Family Matters Saturday Special. Greetings naman sa ating mga viewers online. If you're watching or listening to us via Facebook or YouTube, hello po dyan. Magandang umaga. At sa iba pang mga nating tagapakinig at taga-subaybay sa Zamboanga Peninsula, Basilan Kaman, sa Sulu at Tawi-Tawi, pati sa iba't ibang dako ng mundo via live stream. Welcome to Family Matters. Hello po sa mga parents ng Grade 1 Pineal Section ng CRECH Integrated Study Center, sa lahat ng mga teachers dyan, sa atin naman mga teachers dyan sa Unique Progress Academy. Hello Ma'am Julie. Bethany Child Development Center, hello din po sa mga teachers ng Mahad, Asia Academic, Filipino-Turkish, Sir Jim Hadil, good morning po sa inyong lahat. Kanina, napag-usapan natin ang isang aspeto kung paano maging good example sa ating mga anak at ang kahalagahan nito at anong classic example ang dapat natin ipakita. Ngayon, ating pagpatuloy ang topic. Gaano ba ito kahalaga? Ano ang sinasabi ng salita ng Diyos at paano nakikiagree ang siyensya sa sinasabi ng Panginoon? Bakit ba mahalaga ang maging halimbawa? Maging magandang halimbawa? Alam niyo ba na ang utak ng anak natin ay parang isang high-tech na computer? Sabi nga, they are living, breathing data processing systems. Lahat ng input na binibigay natin mula sa pagkamot ng ulo hanggang sa pagharap ng problema ay nagiging default system nila. Balikan natin ang sinasabi sa 1 Timothy 4:12. It says, set an example for the believers in speech, in conduct, in love, in faith, and in purity. Kahit bata sila, kailangan nilang makakita na modelong susundan. Tayo po ang bida sa movie ng buhay nila. Ito pa naman po para sa mga fathers specifically. Nung college ako, we did a research sa impact ng tatay sa pagpapalaki ng anak. Diba usually mothers naman talaga ang nag-nurture kasi yung tatay nasa work. Pero
gumawa kami ng research. Ano ba yung contribution ng tatay sa pagpapalaki ng anak? Naintindihan natin ang role ng father as a provider. Ngunit sana hindi natin nakakalimutan na meron din tayong ibang role aside sa pagiging provider. Andyan po ang the moral and social compass. A father's involvement is a major predictor of a child's social behavior. Sabi dito, children with involved fathers tend to have a higher levels of empathy and better social skills. Ibig sabihin, mas naging emphatic, mas nakakaramdam, mas alam ng bata kung paano makiramdam sa ibang tao kung merong involved ang father sa pagpapalaki sa kanya. So studies indicate that active fatherhood correlates with higher IQ scores and better linguistic capabilities in early childhood. So regardless po kung anong gender po ng anak, the father provides a blueprint for how to treat others. Example, sa anak na babae, a father is often the first example of how a man should respect and value her. So, kung minsan kasi alam yung bata, naghahanap siya ng father figure, tendency, pag hindi niya nakita sa anak niya, sa tatay niya, hahanapin niya ito sa ibang tao, which is, yan po ang pinaka delikado kasi alam naman natin na hindi lahat ng tao sa mundo ay may magandang intensyon. Paano kung nakuha niya ito sa maling tao, di ba? Sa lalaking anak naman, a father models how to handle power, frustration, and responsibility with integrity. Kaya yun, di ba, is really important. Andyan po ang father effect. Sociologists use the term the father effect to describe the umbrella of benefits a child receives from father's presence. So example, involved fathers stimulate a child's desire to solve problems. So nakakatulong daw po ang pagiging involved ng fathers kung paano mag-solve ang anak ng mga problems. In adolescence, a strong bond with a father is linked to a lower likelihood of substance abuse or behavioral issues. Ito po, makinig po kayo mga tagapakinig. Pag strong daw ang bond ng father sa anak, medyo low po ang tendency ng anak na malulong sa droga. So, sa buong mundo, ang father absence ay itinuturing na isa sa pinakamalaking social issues na nakaapekto sa paglaki ng bata. Ayon sa pag-aaral sa United States, ang mga batang lumaki sa bahay na walang ama ay 4 na beses na mas malamang na malubog sa droga o alak sa murang edad. Sila rin ay mas mataas na panganib na magkaroon ng adiksyon hanggang sa pagtanda. Nakakasad, di ba? Actually, totoo yan. Kung titignan mo actually kung magi-interview ka sa mga jail, tama ba jail? Yan. Sa mga jail, yung mga nakakulong, kung titignan mo talaga doon, kung ilang percent ba sa total percentage na nakakulong, ilan ba diyan yung may strong connection sa kanilang fathers, and eventually I really do believe a lot of them wala talagang minsan hindi talaga strong kanilang father involvement. Yun. So halos 85% ng mga kabataang nasa kulungan o juvenile correction centers ay nagmula sa mga tahanang walang ama. Ang kawalan ng male figure na nagtuturo ng disiplina at boundaries ay madalas nagresulta sa pagiging agresibo at antisocial behavior. Ang mga batang ito ay mas prone sa depression at pagkaroon ng mababang self-esteem na madalas nilang ginagamot sa pamamagitan ng droga. Nakakasad, di ba? Kaya hindi lang po talaga, kailangan talaga na malaman natin na hindi lang talaga provider ang, hindi ko naman sinasabi na wag na magtrabaho, pero sana bigyan natin pansin ng oras na ang presensya mo bilang isang ama ay mahalaga sa bahay. Sa Pilipinas, ang konsepto ng absent father ay medyo kakaiba dahil sa tindi na impluwensya ng OFW phenomenon at mga broken families. So usually, ang lalaki naman talaga ang umaalis. So, pero sabi dito na 1 in 3 Filipino youth, ayon sa 2021 Young Adult Fertility and Sexual Study,
Isa sa bawat 3 kabataang Pilipino ang lumalaking hindi kapiling ang parehong magulang. Marami rito ay dahil sa pagtatrabaho sa ibang bansa o pagkahiwalay ng magulang. So ano bang impact nito? Isang pag-aaral mula sa University of the Philippines ang napakita na ang mga kabataang ang ama ay iniwan sila ay mas mataas na tsansa ng psychological disturbance kumpara sa mga anak ng mga OFW. Mas matindi ang emotional na epekto ng pag-abandon kaysa sa paglayo dahil sa trabaho. Yan. So, yan ang impact of separation versus overseas work. Sa juvenile delinquency naman, sa mga pag-aaral sa mga children in conflict with the law, sa bansa madalas na lumalabas na ang broken family dynamics ay isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit nasasangkot ang mga kabataan sa pagnanakaw at droga sa mga lugar tulad ng Tondo o Metro Manila. Yan. So, fathers, naintindihan po namin na kailangan kang magtrabaho. Kailangan natin magtrabaho, pero always po, like ako, no, ito po experience ko lang, pagdating ko sa bahay, syempre 5 o'clock out ka naman. Pagdating ko sa bahay, hindi ako nagdadala ng work. Talagang nakatuon lang talaga ako sa kanya. Kasi darating ang panahon, hindi ka na niya kikilalanin. Yan. May pag-aaral dito, no, may sinasabi dito na mga eksperto na ang ama ang nagsisilbing stabilizing force sa emotional na aspeto ng bata. Kung may father presence, mas mataas ang self-control. Kung absent naman ang father, nahihirapan magpigil ng galit. Kung may father presence, mas malinaw ang konsepto ng otoridad at batas. Pero pag wala, mas madaling sumuway sa social norms. Kung may father presence, nagbibigay ng seguridad o emotional safety. Kung wala naman father sa bahay, naghahanap ng validation sa maling barkada o gang. 'Di ba? Fathers, kayo po talaga yung source po ng validation. Iba talaga pag alam yung in-acknowledge ka talaga ng tatay mo. So, important po talaga ang iyong presence. At dahil kung wala po kayo, kahanap-hanapin niya yan sa ibang tao. Well, Lord, I pray na sana sa isang tamang tao nila nakukuha. Pero yun nga, di ba, there's a tendency and risk na sa ibang maling tao nila nakukuha yon. And lastly, pag may father presence, nagtuturo ng may knowledge and teaching on how to eat right. Pag wala naman, ayan, hindi lang eating disorder. Diyan pa yung mga droga, mga inuman, etc. Sa madaling salita po, ang papel ng ama ay hindi lang po ATM o tagabigay ng pera. Ang kanyang presensya ay nagsisilbing shield o protekta laban sa mga negatibong impluwensya sa labas ng bahay. Kaya ngayon, let's welcome and I formally introduce to you the concept of mirroring or the science of mirroring. May tinatawag tayong mirror neurons sa ating utak. Ang mga neurons ay isang mahalagang part sa ating utak na nagpapadala ng mga signals at impormasyon. So kapag nakita ng bata na tumatawa ka, ang utak niya ay nag-a-activate na parang tumatawa rin siya. Sounds familiar? Di ba pag humihikab ka, tendency nag-humihikab ka din? Pag may nakita ka parang inaantok ka din. Ganito po ang mirror neurons sa ating utak. Ito ang biological basis sa panggagaya. Kaya kung laging bad trip ang mukha mo o kung mukha natin sa bahay, huwag na tayong magtaka kung bakit sila nakasimangot. So imbes sigawan ang ating anak dahil laging late gumising, ipakita mo na ang paghahanda ng bag at uniforme ay ginagawa mo na sa gabi o maaga ka din magising. Hindi yung gigisingin mo siya tapos matutulog ka ulit at hayaan mo na lang siya mag-prepare. Alam nyo bang modeling ang sagot sa mga nagre-rebelde? Bakit nga ba nagre-rebelde? Kasi ikaw nga ginagawa mo tapos yung mga anak sabi nila, kayo nga ginagawa mo tapos kami hindi natin pwedeng gawin. Kaya sila nagre-rebelde. Ito, practical story lang sa bahay. Dati, natatakot ako na gumamit siya ng
ng kutsilyo. Tapos may nakapagsabi lang sa akin, kasi pinipigilan ko kasi siyang gumamit kaya minsan nagwawala siya. So sabi sa akin, ganun daw. Nakikita kasi niya na gumagamit ka ng knife. So magwawala siya kasi bakit mo siya pinipigilan ikaw nga gumagamit. So ang technique doon, guidance. Proper guidance. Children are great imitators, so give them something great to imitate. Nakakatawa siyang pakinggan pero tagos sa puso. Maging tapat na po tayo, minsan masarap maging magulang pero minsan nakakaubos ng pasensya. Lalo na kung galing ka sa 8-hour shift, traffic pa, tapos pag uwi mo makalat ang bahay. Ang triggers talaga ay parang push buttons at ang mga anak mo natin ay expert sa pagpindot nun. Pero sabi sa James 1:19, quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. Napakahirap po nito. Madali lang pong sabihin pero napakahirap. Pero ito ang kailangan natin para hindi tayo makapagsalita ng mga bagay na pagsisihan natin sa huli. Pag ako naiinis, dati kasi, parang alam mo yung sarap tapunan sila ng unan. Pero ayun, tinatapunan ko nga siya pero tinatapon ko siya sa ibang direksyon, pero iniisip ko na lang na siya ang tinatapunan ko. Pero syempre hindi po maganda yon. Kaya lang, alam mo yun, pag sobrang inis mo na yun talaga, ang ginagawa ko rin talaga, lumalabas ako ng bahay o minsan nagka-karaoke ako. Alam mo yung sigaw ka lang ng sigaw doon sa karaoke, ilabas mo lang talaga, at least hindi siya ang nasigawan ko. So gumawa po tayo ng mga pwede natin i-direct ang ating mga frustrations and everything sa tamang paraan, hindi sa ating mga anak. Kasi pag sinigawan mo yan, tendency, yan po ang gagawin din nila sa iyo. May tinatawag din the science of the flip. Kapag tayo ay triggered, ang amygdala o ang alarm system ng sa ating utak ay fight, flight, or freeze. Kaya minsan nakakasigaw tayo. Pero ang goal natin is co-regulation. Kung kalmado ka, kakalma rin ang anak mo dahil nakawire ang emotions niya sa iyo. Kaya, again, kung gusto mo mag-exhibit sila ng good behavior, ikaw muna mag-set ng example. Halimbawa, nasa mall kayo, nagtantrums ang anak mo dahil hindi mo siya binilihan ng toy. Ramdam mo ang tingin ng ibang tao, ang hiya, imbes na sigawan, subukan mong bumaba sa level ng mata niya. Calm down first before you correct. Tandaan, hindi mo matuturuan ang anak mong maging kalmado kung ikaw mismo ay galit. Tip lang po sa mga magulang, ito po, ituturuan ko po kayo sa The Magic of Deadma. Siyempre, meron talagang mga tao dyan, kahit anong sabihin mo, kahit gaano ka pa-perfect na magulang, marami silang sasabihin sa'yo. So, kung nagwawala ang anak mo, tapos sasabihin silang ganito, ganyan, deadma, bahala sila. Basta, ang focus mo ang iyong anak at paano siya mapapakalma. Yun. Hindi ka makakapag-isip ng tama kung ikaw ay matawag niyan, parang stress. Para din yan sa pagdadrive. Alam mo yung napatayan ka ng kotse sa traffic, tapos lahat nakabusoy na sa'yo. Yan ang tip para hindi ka magpanik. Alam mo kung anong mapipindutin, alam mo yung i-off dyan. Calm down. Tapos deadma, kahit magpito pa sila dyan, deadma. Basta ako, calm down ako, patayin ko ang ganito, ganyan. Kaya po, napaka-importante na malaman natin ang kahalagan ng self-care. Sa kulturang Pinoy, ang martir na magulang ay madalas nating hinahangaan. Yung hindi na kumakain, hindi na natutulog para sa anak, pero alam nyo ba, ang pagpapabaya sa sarili ay hindi love, ito ay burnout waiting to happen. Kahit si Jesus nagpapahinga, sabi sa Mark 6:31, "Come with me by yourself to a quiet place and get some rest." Kung ang anak ng Diyos ay break, ikaw pa kaya? Baka ikaw na ang ipako sa krus, joke lang. Pero sabi sa Science of Stress,
parental burnout po is real. Kapag mataas ang cortisol o stress hormone mo, nagiging punitive o mapagparusa ka kahit sa maliit na bagay. Ang self-care ay hindi po luho. Ito ay maintenance para maging mabuting magulang. Alam mo yung pag before the flight, before lilipad ang eroplano, 'di ba meron doong safety procedure na ginagawa ang mga flight attendants. Anong sabi doon? In case of change of cabin pressure, oxygen mask will drop from the compartments above you. Ano sabi doon? Grab the mask, put it on you before you put the mask on your child. Kung ikaw ay hindi na makahinga tapos nahimatay ka dyan, susunod na anak mo. Kaya always talaga, unahin mo ang sarili mo sa anak mo when it comes to that situation. Kasi, kung hindi mo alagaan ang sarili mo, kung hindi natin ibig sabihin na maging, parang maging tayo na yung priority. Siyempre, priority ang mga anak. Pero, isipin mo din ang sarili mo paminsan-minsan. Kung ikaw ay hindi nakakain, kung hindi ka kumakain ng tama, kung hindi ka nagpapacheck up, kung hindi ka umiinom ng vitamins, tendency, magkakasakit ka at mauuna ka pang mamatay sa anak mo. So, importante na to stay healthy, to stay mentally healthy kasi para mas matutukan natin sila ng effective and efficient. Akala natin ang self-care ay kailangan magastos, kailangan pa mag-spa, mag-shopping, mag-vacation, pero hindi po ang katotohanan. Ang 10 minutes na tahimik na pagkakape, pagbabasa ng libro ay self-care. Kaya ako minsan ay talagang naglalaan talaga ako na alam yung me time. Time to reflect, time to talk to God, ganyan. Lord, ubos na po ako ngayon. Baka naman, Lord, punuan mo naman ako ng pagmamahal ngayon para bukas, kung kailangan ng pagmamahal ng anak ko, meron akong ibigay sa kanya. Kaya like ngayon ako, binabawasan ko na yung mga social media kasi yung mga social media minsan stressful. So, bumabalik na ako sa pagbasa ng libro. Yan. So, punuin mo ang sarili mo ng pagmamahal para meron kang ibigay sa iyong anak. Huwag mahiyang humingi ng tulong yan sa mga relatives. Para example, kung kailangan pabantayan habang ikaw ay umiidlip, kailangan mo ng tulog. Kasi tendency, pag kulang ka rin sa tulog, mas mataas ang risk na maging mainitin ang iyong ulo. Ipakita sa iyong anak na mahalaga ang rest. So, sabayin mo siya matulog sa gabi ng maaga. Yan. You cannot pour from an empty cup. Ibig sabihin, kung ikaw ay isang baso na walang laman, tapos gusto mong bigyan ng tubig ang anak mo, ano ibibigay mo? Empty ka, wala kang laman, 'di ba? So, sino ang magpupuno sa iyo? Ang Diyos. Dear ka Family Matters, walang manual ang pagiging magulang, pero mayroon tayong starting point. Magsimula tayo sa kung paano natin itrato ang sarili natin. Basahin ang Matthew 5:16. Ang sabi dito, let your light shine before others. Ang iyong light ay iyong consistency sa paggawa ng mabuting asal. Kung nakikita ka nilang tapat at marunong mag-sorry, matutunan din nila yan. According to Science of ABCs, tinitingnan natin ang ABC, antecedent, ano ang nangyari bago ang kilos o behavior, ang kilos mismo, at ang consequence, ano ang nangyari pagkatapos. Kapag binago mo ang iyong modeling, magbabago ang kilos ng bata. Maraming magulang dyan ang ayaw mag-sorry sa anak dahil baka mawala ang respeto, pero ang katotohanan po, ang pag-amin ng pagkakamali ay nagpapakita ng humility at accountability, mga katangiang gusto natin makuha sa kanila. Akala natin pag nagsorry tayo, kabawasan na iyon. Pero sa mata po nila, ito ay nangangahulugan na naintindihan natin sila at in-acknowledge natin ang kakayahan nilang mag-isip ng tama tulad ng isang mabuting tao. At sa oras ng kamalian, may pagkakataong tayong ayusin at ituwid ang pagkakamali na may pag-asa. And that admission of responsibility. Responsibility to mend and do something, strength in and to mend and to do something. To
to correct that mistake, because doing something is strength in itself, a value or a characteristic we want our children to have. 'Di ba? Ang ganda. Ako minsan like dumaan tayo sa bata, 'di ba? Minsan inisip natin, ano ba 'yan? Akala naman perfect naman tong magulang natin. Pero kasi alam natin na tama tayo, tapos sila mali. Tapos hindi sila nagsasabi hindi nila ina-acknowledge na mali sila. Alam mo ang tendency paglaki ng batang 'yun, ganon din ang isipin niya. Parang hindi siya marunong mag-accept ng responsibility, hindi siya mag-accept na mali siya. Tapos kung may mali siya, hindi niya 'yun i-correct. So, 'di ba? It's really important na ipakita natin ang tamang asal sa ating mga anak. Ngayon, dumako naman tayo sa application. Paano mapatupad ng behavior plan sa bahay? Ang bahay na walang structure ay bahay na puno ng stress. Ang behavior plan ay hindi para maging kulungan ang bahay, kundi para maging safe ito at may order. Sabi sa 1 Corinthians 14:40, but everything should be done in a fitting and orderly way. We are serving not just an excellent God, but a God of order. Ang Diyos ay Diyos ng kaayusan, hindi ng kalituhan. According to science, the focus is on teaching what to do rather than what not to do. Imbes na huwag sumigaw, sabihin, gamitin, can you show me your inside voice? Yan. Mas madaling sundin ang positibong instructions. Meron pa nagsabi doon na imbes na sabihin mo na do not run, sabihin mo na can you show me how to walk slowly? Yan. Kung gusto mo naman siya paupuin, hindi mo sabihin na do not stand up, rather than can you show me how to sit properly? May misconception na ang rewards ay panununghol. Ang katotohanan, ang bribery ay binibigay bago ang kilos para patahimikin ang bata. Pero may mas magandang concept dito, which is the reinforcement. Dahil ang reinforcement ay binibigay pagkatapos ng tamang kilos para i-encourage itong maulit. Yan. Wag po bribery. Yung bibigay mo muna yung reward para gawin niya. No. Gawin mo muna ang action bago kita bigyan ng reward. Bawal po ang bribery. Hindi po siya a good biblical concept. So, rather than bribe, let's reinforce. Ang reward ay hindi kailangan material. Anak, dahil naging matulungin ka ngayon, may extra 30 minutes ka sa panonood ng TV, or pwede kang mag-cellphone. Ayan. Or you can eat your favorite snack. Consistent consequences, clear expectations. Tandaan, focus on the progress, not the perfection. So kung ngayon, ito lang nagagawa niya, okay lang. Basta, meron siyang nagagawa kahit konti. Kung wala man siyang nagagawa ngayon, i-focus mo na lang na dapat maintindihan niya muna. Diba? So, ito. Meron ako i-share sa inyo paano tayo gumawa ng good job sticker chart. You can list you can list positive behaviors na gusto mong i-attain. Example, yan na. Gusto mo siyang maging mahinahon magsalita, gusto mo siyang magligpit ng kanilang mga laruan at gamit, or gusto mo mabilis siya mag-yes sa inyong mga utos, o gusto mo siyang ganito, gusto mo siyang gumamit ng opo at gusto mong magsipilyo siya o kumain sa oras. Or ganito, kung hindi naman siya mahilig sa mga fruits, ay maglalagay ka rin, kumain siya, kumain siya ng fruits, kumain siya ng vegetables, ganyan. Tapos, sa side, ilagay mo doon yung Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. O example, mahinahon siya nagsalita ng Monday, lalagyan mo siya ng sticker. Tapos, pagkabukas naman Tuesday, mahinahon ba siya nagsalita? Hindi, oo. Kung hindi, walang sticker. Kung yes, lagyan mo ng sticker. Pero, bago mo to igawin, make sure, i-explain mo sa kanya, o anak, ganito. These are the list of, ito yung mga listahan ng mga good behaviors na gusto ko. Tapos, pag nagawa mo to, lalagyan natin ng sticker dito. Tapos, pag napuno mo to, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, naging good ka, lahat may sticker, meron kang reward. O diba? So sila,
na-encourage mo silang gumawa ng good behavior. Kasi titignan nila, hala, kailangan ko pala nung Monday, kailangan ko pala maging good, o kailangan kong kumain ng gulay para magkaroon ng sticker kasi alam ko pag napuno ko to, bibigyan ako ng reward. So make sure ipaliwanag mo ang chart sa anak mo para ma-motivate sila na malagyan ng sticker at mapuno ito. Parang ganito, anak, may bago tayong team goal sa bahay. Hindi lang ito para sa iyo, kundi para sa ating lahat. Kapag nagawa natin ang mga magandang asal na ito, maglagay tayo ng sticker o star dito. Kapag napuno natin ang linggo, ma-special tayong reward. So, important din po na lahat i-incorporate mo ang lahat ng tao sa paligid na kung sila mayroong behavior chart, si ate may behavior chart din, si kuya may behavior chart din. So, kung ma-motivate siyang gawin yon kasi alam niya lahat ng tao ginagawa din yon. Yan. So, sa pagtatapos ng ating usapan ngayong umaga, balikan natin ang lahat ng ating natutunan. Napag-usapan natin ang mirror neurons, ang social learning theory, at mga practical na sticker charts. Lahat ng ito ay mahalagang tools sa atin. Pero aminin natin ang isang katotohanan, ang pagiging magulang ay hindi madali. Darating po ang mga gabi na ubos na ang pasensya mo, darating ang mga umaga na wala ka nang maibigay. Dito natin ma-realize na ang pagtatangkang maging perfect model sa sarili nating lakas ay hindi lamang mahirap. Ito ay imposible. Kung wala ang Diyos sa equation, ang ating patience ay maging hanggan. None. Ang ating love ay napapagod at ang ating consistency ay madaling mabasag. Balikan po natin ang Bible verse, Proverbs 22 verse 6, train up a child in the way he should go. Ang way o daan na ito ay hindi ang ating sariling daan, kundi ang daan ng Panginoon. Hindi natin maituturo ang daan na hindi natin nilalakaran kasama siya. Sabi din sa 1 Timothy 4:12, tinatawag tayong maging halimbawa sa pananalita, kilos, pag-ibig, pananampalataya at kalinisan. Ang mga katangiang ito ay hindi bunga ng ating sarili, kundi bunga ng Espiritu o fruit of the Spirit. I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. So tayo po ang branches, si Jesus po ang vine. Kung tatanggalin natin ang branch na iyan, tendency mamamatay ang branch na iyan kasi wala ng nutrients na galing sa vine. So kaya important po na if you want to bear fruit, ano ba yung mga fruit of the Holy Spirit? Love, joy, peace, kindness, gentleness, self-control. So if you want us to bear that fruit, kailangan nakadikit tayo sa vine, which is kay Jesus. So to be able to make our child act good behavior is to set a good example. And to be able to set a good example and exhibit good behavior is to follow Jesus' example, which is the perfect example and model of a good behavior. So let's always remain in Him. Bago matinuturi ng siyensya ang kung paano gumagana ang utak ng bata, ang ating espiritu ang nagbibigay ng lakas para gawin ito araw-araw. Ang parental burnout ay madalas mangyari kapag sinusubukan nating kontrolin ang lahat ng gamit ang ating sariling diskarte at lakas. Kapag isinasama natin ang Diyos, nagkakaroon tayo ng supernatural patience na hindi kayang ibigay ng anumang libro o self-help book. Ang katotohanan, ang disiplina sa sarili ay may limitasyon. Ang kailangan natin ay biyaya o grace ni God. Kapag alam mong pinatawad ka ng Diyos sa iyong mga pagkakamali, mas madali mong mapapatawad ang anak mo sa kanilang mga tantrums. Kapag alam mong mahal ka ng Diyos, kahit hindi ka perpekto, hindi mo rin hihilingin ang iyong pagiging perpekto mula sa inyong anak. Sa gitna ng siksikan traffic, mahal na bilihin at ingay ng ating kapaligiran, ang panalangin ang ating nagiging reset button. Bago lumabas ng kwarto para harapin ang makulit mong anak, lumapit mo na sa Diyos sabing, Lord, hiram ko lang ang batang ito sa iyo. Bigyan niyo po ako ng ipasensya ngayong araw dahil wala na po ako nito. Lord, supply me with your grace. Hindi ko ito magagawa. Grasya niyo lang po ito, Panginoon. Kapag nakita ng ating mga anak na tayo ay nananalangin sa gitna ng problema, itinuturo natin sa kanila ang pinakamahalagang aral na mayroong Diyos na mas malaki kaysa sa anumang pagsubok.
Setting a good example is not about showing our children how perfect we are, but showing them how much we need God's grace in our imperfection. Ang pagpapakita ng magandang halimbawa ay hindi tungkol sa pagpapakita kung gaano tayo kaperpekto, kundi sa pagpapakita kung gaano natin kailangan ang biyaya ng Diyos sa ating mga kakulangan. Kaya ngayon, bago tayo manalangin, narito ating mga prayer points. Let's pray na sana magkaroon tayo ng puso na mapagkumbaba, humingi ng tawad sa mga pagkakataong hindi tayo naging mabuting modelo at humiling na pusong handang magbago. Humingi tayo ng banal na pasensya at self-control. Ipanalangin na ang Espiritu Santo ang maghari sa ating emosyon, lalo na sa mga oras na tayo ay triggered. Katapatan at consistency. Hilingin natin na maging tapat tayo sa ating pananampalataya kung sino tayo sa simbahan o sa harap ng ibang tao. Ay siya ring maging tayo sa loob ng ating tahanan. Sana pag mapuno ang ating cup. Ipanalangin ang Diyos ang magpuno ng ating lakas, karunungan at pagmamahal upang may maibigay tayo sa ating mga anak. Proteksyon din po sa daan sa ating mga anak. Ipagkatiwala sa Diyos ang kinabukasan ng ating mga anak na ang mga binhing itinanim natin ay magbunga ayon sa kanyang kalooban. With that, let's pray. Panginoon, narito kami sa iyong harapan. Kinikilala na ang pagiging magulang ay isang banal na tungkulin na hindi namin kayang gampanan ng mag-isa. Lord, patawarin niyo po kami sa mga sandaling mas nananaig ang aming galit kaysa sa inyong pag-ibig. Sa mga oras na nakikita ng aming mga anak ang aming pagkukulang sa halip ng iyong liwanag. Linisin niyo po ang aming mga puso, Lord. Tulungan niyo kami maging sapat na maging matapang upang humingi ng tawad sa aming mga anak upang makita nila na ang tunay na lakas ay nasa pagkakaroon ng humility sa amin. O Diyos, sa mga araw na kami ay pagod at triggered, bigyan niyo po kami ng calm attitude and characteristic na nagmumula sa iyong peace. Paalalahan niyo kami na ang bawat salitang binibitawan namin ay bumubuo ng kanilang pagkatao na ng mga anak namin. Tulungan niyo po kami maging living example sa iyong with your grace na sa aming pananalita, kilos at pananampalataya, Lord, kayo ang kanilang nakikita. Punuin niyo kami ng grasya niyo at nagpamamahal. So we will not be empty cups. Bigyan niyo kami ng karunungan para sa aming mga behavior, plans, mga tools na gagamitin namin para mas mapalakas pa namin at mapatibay ang mga values na gusto namin ma-exhibit ng aming mga anak. Higit sa lahat, Lord, manatili kayo sa gitna ng aming pamilya. You will be the center of our family. You will be the center of our relationship dahil alam namin na hiwalay sa inyo, wala kaming magagawa. Dakilang Diyos, salamat sa oras na ito ng pagkatuto at pagnilay-nilay. Sana po ay maalala namin ito, lahat ng natutunan namin ngayong umaga, maalala namin sa mga pagkakataon na kailangan namin. Dalangan namin na ang lahat ng aming napag-usapan tungkol sa modeling positive behavior ay hindi lang manatili sa aming isipan, kundi mag-ugat sa aming mga puso at magbunga sa aming mga tahanan. Pagpalain niyo po sana ang bawat magulang na nakikinig ngayong umaga, ngayong araw sa kanilang pag-uwi, sa habang gumagawa sila ng baon, naglalaba, yung na sana Lord ituro niyo sa kanila ang tamang daan na para sa kanilang mga anak. Hindi nila ito makakalimutan at sana Lord punuin niyo ng proteksyon at ng peace ang kanilang bahay. Hayaan niyo na yung kanilang pamilya ay maging isang pamilyang nagpapatotoo ng iyong kabutihan sa paligid nila. Ang lahat ng papuri at parangal ay ibinabalik namin sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Parenting is a marathon, not a sprint. So remember, God isn't looking for a perfect parent. He is looking for a surrendered one. So you got this because He's got you. Sadyang kabilis po ang oras at dito na po magtatapos ang ating kwentuhan ngayong umaga. Maraming salamat po sa iyong oras, pakikinig at patuloy na pagtitiwala sa Family Matters Saturday Special dito sa DXAS. Lubusin po kami nagpapasalamat sa ating masisibak na technicians, Romel Paulino at Rolando Alfonso na walang sawang naglilingkod sa likod ng himpilan.
So inaanyayahan po namin kayong sumahan kami araw-araw. Ang Family Matters po ay maririnig Lunes hanggang Sabado tuwing 9:30 ng umaga. You can also check us on Facebook and YouTube channel. Mula ako po si Ibs Ismael na nagpapaalala na ang bawat hamon sa buhay ay mas nagiging magaan kapag sinisimulan ito ng pag-unawa at hinaharap natin ng may bukas na puso at pagtanggap. Ang Family Matters po ay kasama nyo sa pagtaguyod ng pamilyang Pilipino. Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.